Ito ang mga rabbit ni Brad Moses. Ang dami niyang mga tanim dito mga kaibigan, mga organic. Mga organic na naya ning uban sa kainit basta mamis ko bobo ng magabi eh. Mo silipin mo. Sana. Nanito labasa. So ka nagibutang ang inog yuta dia. Laguna Lake na. Kasama yun sa Laguna Lake. Laguna Lake dia. Lupa na siya pastor. Tapos yung mga waste product ko na mga kuwan nga galing sa kusina, ito na siya ibilad ko tapos pagkabilad kasama na yan sa tae ng pupo ng mo niyang kuan, imoong niyang fertilizer. I-mix ko na siya, i-mix tapos diyan ibubod ko diyan yan mga fertilizer na yan. Tapos manghingi ako ng kape doon sa mga brewed coffee na gumagawa kape shop. Ito na. Dalhin ko dito. Salain ko. Yan na siya. Ipangahalo ko sa mga bulo. Yan siya. Lumunggay ni. Yung kalamunggay. Yan. Lagay ko dyan. Bago kong tinalim yung sibuyas. Sibuyas na diya. Sibuyas ba? Ito na ngayon oh. Yan. Gawin kong yan ang waste product. Tanim dito. Ng sa rabbit, yang mga ni-mix ko tapos tagtarin yan. Yan ang panghalo ko sa mga buno. Tapos naggawa ko ng compost. Ito na yung compost na ginawa ko. Iburo ko to siya ng mga maabot at ng mga isang buwan na higit. Tapos ihulog-hulog ko lang dito ba. Mga gulay na mga green, mga katulad nito. Saksa ko dito, saksa ko diyan. Haluan na naman ng ibang mga komposisyon hanggang malata siya. Yan ang pag-abuno ko sa sunod din ako. Kuha na ko. Pero dagdagan ko pa to sa i-mix ko ng vermi. At organic fertilizer na yan. Tapos ganito, ganyan ko siya para yung iba mapunta sa ilalim. Kasi tuyo niya sa ilalim. Ito na yung resulta sa ilalim na abono. Yan siya. Yan ang magiging effective na fertilizers. Yan na siya. Para mas healthy yung ito na yun siya. Fruits, vegetable. Dito na yung abono niya. Karon kung dito ta sa Iligan, dili na ko maproblema mo. Dire na. Nahimo kay nako din inara. Imong gyud pong buhaton ba. Dito kami sa Taguig mga kaibigan. Anong sitio ito? Ano siya? Barangay. Barangay? Barangay Tanyag. Barangay Tanyag pala. Block 12, Block 12, Phase 1, CMPD, Purok Size, Barangay Bagong Tanyag. Sa rooftop kami. Bahay nila. Barangay Bagong Tanyag, Taguig City. Tapos, ito yung ihi ng rabbit. So, amon butang diya po, sagol diya. Dili na, separate ng ihi. Dili nila kasi pamutang. Naman ko yung mixture yun siya para sa ihi. Then, biliksan ako mga gulay, mga vegetables, mga ano yung resulta. Ano siya? Muna ihi sa rabbit. Ihi ni sa rabbit. Muna ibunyag-bunyag nimo. Pero i-ferment pa nila ko siya. Nya pagka-ferment na siya, malata na siya. Mga vitamins, minerals na siya. Pagka-lata niya sa laon na nako siya. Anang masinala, pao na, pure na siya tubig. Ang tubig niya, hindi magbubo na ko, i-mix na ko siya sa tubig na clear water. Bali mo na siya supplement. Ipainom po sa ila. Dili, bunyag. Bunyag sa tanong. Ano sustansya na nila kining malataan dito na multivitamins na sa vegetable. Vegetable na siya. Sa vegetables man po ni siya. Mao. Mga tanglad, mga kamatis, katong ginabay ni ate ba? Tinulan na ni. Tinulan na ni, ang kulang ni sabaw. Ang sagol na lang yung kuha na ni. Nakikitagot. Dito ko sila, silang linis. Dami ng rabbit dito. Kuyawa gini mo sisay. Yan. Yung ihi ng rabbit mga kaibigan ay ginawa ding para fertilizer, pang-spray. Insecticide. Herbicide kasama na. Yan, meron ding dragon fruits. Doon sa kay Pastor Arvin na laglag lahat yung kuwan. Ato sinala mo yung sinala ko popon niya. Para tuyo siya, na ilagay ko sa mga kuwan. Ito katulad nito, tuyo na. Pwede na siya malaglag, hindi ka na magbilad. Ang mangyayari ganito na siya. Ganyan ba? Limpyo, clear na. Ganito
dito na siya. War na sa yuta, no? Oh, parang lupa na din siya. Tingnan mo. Ano? Yan ang nagbibigay ng mineral sa kanya. Kahit naka-untap na siya. Ngayon pagka laglag ng tubig, yung katas niyan, siya na mag-supplement dito. Tingnan mo yung resulta. Oo nga eh. Fresh na fresh. Ito, tingnan mo siya. Nagkuha na siya. Nagkuha na. Yung lupa, mahinang klaseng lupa yan. Oh, pero nabuhay siya, no? May power siya sa kwan. Pati ito. Yung lupa niyan. Tambok yung ko, no? Mga waste nga lupa. Pero di pa generate. Dragon fruit ba? Tingnan mo yung kuwan. Kuwan na. Tuba-tuba. Oh, tuba-tuba. Tapos may gabon pa, oh. Nagsubok niya kung tanim ng Sama to, murag kahoy-kahoy. wala patay pobreng kahoy. Pobreng kahoy na. Yan ang sistema. Kini, himo na po ko another compost, mo na pulis yan. Sama na. Compost na po na. Mo na resulta sa compost, mga gulay. Oh, may mo gyud sa yuta, no? Oh, mga buto. Yung mga food waste, mga tanin, mix ko yan sa lupa. Mga buto, mga tanin. Sa saging ang mga kuha na. May na maligya dito, maligya ng saging sa gawas. Na masagingan ba? Ano mo? Pangayo na ako ni ay igo ni kay pwede man ni nako siya matabon sa mga talong. Pero malata bagya pa na siya. Natay akong last course ani nagtari ni siya. Tatarin. Sagol gyud sa buno kay puspuro man pusporos man na. Okay. Then ato ni agi temporary nga ting init wala koy cover diri mo na kung ipang-cover sa init na panahon. Yung marabit re. Wala yung babae din isa dito. Yan. Yung ibang pets, hindi man lahat makain ng rabbit kasi hindi pa maganda yung iba kong patukaan nila. Yung lagyanan ba? Plastic pa, matambling. Kulang pa sa budget at tumatay. Pagkaroon, kulang pa, tukurari pa. Hindi siya muna kung suliktahon. Abuno naman eh. Mga abuno na siya. At least walang sayang. Lahat ay na-cycle na igamit. Kaya pa yan dito, bahala na yung mabila dyan sa araw. Yes, good. Tulad nito, tuloy ko na yan. Tahigin ko na lang yan, ganyan ako. Mabilis sa proseso. Tak mo yan. Kasi tuyo na yan eh. Hindi na marumi yan kasi tuyo na. Kailangan mo lang magmas nito kung kuhan sensitive ka sa ilong kasi yung balahibo niya ba. Ganyan mo. Muna kung trabaho diri, kalingaw. Malingaw ra mi kag tan-aw sa imong mga rabbit kay nakadaghan naman. Nga murag stress reliever sila ba? Oh. Maganda siya kasi stress reliever. Yan siya. Ito yan, dagdag din ako. Sa isang araw, makapuno siya ng isang ganyan container. Ba? Oo, kasama na sa gabi, basta 24 hours. So, ganito kadabi, lalo na pagkainin mo ng pagkainin. Hindi mo makita yung mga. So, ito lahat ang mga pinapaguran ni Brad Moses, mga kaibigan. So, mayroon na siyang mga pagkain dito, mga vegetable. May putas. Yan. So, kailangan sipag lang saan. Pag may mga free time. Ayan. Kahit konti lang ang area mo, pwede kaya mong ma-occupy para lang sa kahit anong pwede mong itanim. So, hanggang dito lang ating vlog, mga kaibigan. God bless po sa ating lahat. Maulan na dito sa Maynila. God bless po. Bye-bye. Salamat, vlogger. So, anong ma-advise mo, Brad Moses, sa mga taong gustong maggaya ganito na paano ipon ng mga fertilizer na organic? Na lang talaga tungkol sa basura. Basura. Sa paligid natin. Kasi nakuha ko yung idea na yan
dahil sa sinasabi ng Panginoon kay Abraham na nung sa anak niya nung araw na i-dedicate niya sa Panginoon. So ngayon parang katulad natin ba, nanghihinayang tayo bakit anak mo natin i-dedicate. Samantalang pala sinubukan lang pala tayo ng Panginoon kung paano tayo mabuhay dito sa mundo. Tama. So ikaw na ngayon maghanap ng paraan. Normal lang sa atin, sa tao kasi maghanap tayo ng paraan. Pero bago pa tayo maghanap, binigay na pala sa atin ng Panginoon ng mga nasa paligid natin. Nandun sa paligid lang. Nandyan lang pala sa paligid natin ang dapat natin ang provision, gawin. ang provision. Provision, binibigay na ng Panginoon sa atin. Tayo na lang pala kumilos, maghanap kung anong gagawin natin at makakaya natin sa araw-araw natin pamumuhay. So, ngayon, isa din sa learning ko, nung nakasakay ako ng barko, naasan kasi ako sa si Seaman to, si Brad Moses, sa doon ako nakasakay sa Cunard, Queen Elizabeth to. Yan ang una kong barko na sakyan ng araw. That is the first ship when I was on board. And then I was promoted as a garbage disposal in that department. So doon ko na-learn lahat yung pag-segregate. So yung mga food waste, paano na manage ng barko. Tapos doon ko na-learn lahat ng mga kalaman, mga machinery. So ngayon naisipan ko na itong malaki pa lang kailangan matutunan ng tao. Yung skill niya, learning niya, pag-uwi niya, dapat i-apply din niya para sa iba. Na makikita ng lahat na anong proseso na pwedeng mapagkunan ng source ng tao at saka mapagkunan ng kalaman ng tao. So dito ngayon, nung umuwi ako, kada uwi ko sa Pilipinas, ina-apply ko unti-unti yung mga kalaman ko galing sa labas, nakikita ko at saka na-learn ko sa ibang bansa. Nakikita ko sa kanila na ang ibang lugar na kahit na mga subdivision, wala ka makikita mga kanal, mga drainage, pero malinis yung area niya. Saka paano nila minamanage yung basura nila doon sa mga kondo, yung mga malalaking mga apartment. Paano ma-maintain? Mga building, mga structure din na building, magaganda. Pero tinitingnan ko saan yung mga basura na napupunta. Kasi condominium ka paano mo na-manage yung basura? Hindi sa atin katulad sa Pilipinas, ang dami nating malawak na lugar, pero kahit saan yung basura nakikita. Kaya ngayon, ginawan ko ng paraan na sekreto lang sa aking sarili para maturuan ko yung pamilya ko. Pero kahit pamilya mo dito sa Pilipinas, kulang pa rin sa learning. Kahit anong turo mo, nakikita ko na kulang tayo sa disiplina. Number one, saan yung disiplina kulang sa atin? Kung paano ka matuto sa disiplina, dapat matuto ka una sa basura. Kasi dyan ko nakikita ang learning mo sa ugali mo. Ganda kung anong disiplin. Kasi kahit na ugali mo, makatao lang, pero number one, makikita mo pala yan sa sarili mo na paano ka magdisiplina. Number one dyan, nakikita ko, through garbage, dyan ka na. Kailangan pataasin mo yung level mo sa pasensya dyan kasi basura, hindi basta-basta yan. Correct. Maarte ka, gagano ka, bakit pa ako gagawa niyan? Basura yan, maraming bakterya yan. Kung tutusin, kayo ang bakterya, kayo ang nagkalat ng dumi sa mundo. Walang alam pala kung paano kung tutusin, sabihin nyo, marumi yan, bakterya yan, maraming germs. Kayo ang germs sa mundo, hindi sila. Kaya sa akin lang, share ko lang yan. Kung tutusin, tayo ang germs, tayo nagkakalat, tayo naglag ng mga dumi. Taong dahilan. Tapos, sabihin nyo, marumi, ganito, ganyan. Sabihin nyo, ay, wag ka dyan anak kasi marumi yan. Dyan palang learning dyan sa pinatawag mo na disiplina. Kung marunong ka sa disiplina, dyan ka maunang disiplina. Kasi kahit dudura ka, kahit saan ka dudura doon pala sa dingding mo, dinuraan mo na. Dapat hindi pala. Kailangan mo disiplina dyan pa lang sa ganyan ng mga bagay. Kaya itong lugar na to, hindi to sa akin. Nagkaroon ako ngayon ng problema sa barko, na-disgrasya ako, hindi na ako makabalik. So, sinabihan ako ng doktor, maghanap ka ng ibang trabaho. Kaya, ito ngayon, ginagampanan ko sarili ko, kahit wala lang akong trabaho, nagawa ko pa rin yung sarili ko na paano umahon, paano tumayo, kahit na sa kunting halaga lang. At saka dito, nakikita ko, kung bilhin mo to lahat, gagastos ka talaga. Pero ito, kahit itong mga pira-piraso na to, kung wala kang kakilala, ito, nabiruan na to, bibili ka talaga. Correct. Gagastos ka talaga. Kahit ganito lang to siya, kung gusto mong gamitin. Kung wala kang ibang source na magamit mo, na paano mo siya maipon, so ngayon, kung wala kang kakilala, hindi ka makaproduce nito. Kasi it cost money pa rin to. Hindi ka kahihingi. Hindi ka pwede hingi kasi wala kang kakilala. Pero pag may kakilala ka,
ito, isa na to sa malaking bagay na makatulong sa Tinapon mga na kasi project nila mo. yan eh. O, Hindi kasi nila alam. tinatapon to, hindi nila alam kung paano ito i-manage. Oo. So ngayon, nakikita ko, noong una, gumastos talaga ako, may ilang piraso, binili ko. Pero, inabot na siya ng mga, it will cost pa rin, nagano pa rin siya ng budgeting. So ngayon, buti na lang, sabi ko, Lord, paano ba ito gagawin? Number 1 talaga, una kas Panginoon na siya mag-guide sa iyo. Amen. So ngayon, binigyan niya ako ng Maraming ng kakilala. mga guidance. May tao na naging kakilala ko na may refilling water station. Nakikita ko, yung mga basag, tinatapon na lang. So ngayon, doon ko siya sinabihan na, sir, pwede ko ba itong, sir? Kaya marami ka ng ganun. Ngayon, kasi marami na. Wala akong pambili. Anin mo, sabi niya sa akin, paano mo gamitin? Sir, nag-practice kasi ako ng pagtatanim, mga halamanan, kasi yun ang aliw ko sa ngayon. Pero malaking tulong na rin kung naibigay mo sa akin kasi bibilhin ko pa. Sus, yun lang pala, wala problema. Ibigay yan sa iyo kasi yung motibo mo para sa ikaahon ng buhay, para doon sa progress. Hindi mo naman binibinta, hindi mo naman nininegosyo. So, yung tao, magbigay din sa iyo ng counterpart sa'yo. Sige, tingnan ko nga kung anong magagawa mo dyan. So ngayon, naiipon ko siya. Ito na ngayon, hindi na ako bumibili ng, kasi mahal tong mga pots, bibiliin mo. Dami na nandun Yung ito, yung pwede mong gawing timba, pwede mong gawing lagyanan ng mga, kahit anong bagay na mga pang-recycle. Katulad nito, kung na-organize lang, kasi sa ngayon, busy ako. Marami kong lakad. So, minsan, na-arrange ko to ng maayos. So, ngayon, meron na naman. Kasi yung iba nakukulikta ko, lagay ko muna dyan. Kasi pag may time ako, saka ko sa kunin na ayusin ko ng mabuti. At saka dito na area, hindi to sa akin, sa auntie ko to na lugar. Top niya to. At least, libre to. Bali, galing ako sa barko, na-disgrasya ako. Lumbar back pain, dito lang muna ko samantala sa Manila, ginagamit ko muna yung yung area niya habang wala sila dito. So dito dati, favor pa rin ni Lord. To dati, katulad ng ibang maganyan. Katulad ng ganito pastor, tingnan mo. Ganyan yan dati, open lang yan. Walang gamit. Walang gamit. So naisipan ko nung araw, nung na-lockdown din ako dito, nakaisip ako na magtanim. Doon ako nakasurvive nung araw sa lockdown na walang pagkain. Kunti lang nabibigay ng gobyerno, asa ka sa gobyerno, wala kang mangyayari. Kaya gumawa ako ng paraan, binigyan tayo ng utak ng Panginoon eh. I-bless tayo. Kaya yung time na yun, nagagamit ko para pala sa kapakanan, hindi lang sa akin, para rin sa iba, ma-share ko. Kahit ganito lang sa area mo, ito nang bahala. Basta ka lang, yung tinatawag na sa Bisaya pa, magkugi. Kugi, sipag talaga. Sa Tagalog, sipag tiyaga. Ito na. At saka, nakikita ko, meron pala sa paligid ko dito na may nag-aalaga ng mga rabbit. Nabinta Sarap lang din sa kasing akin. rabbit eh. Nabinta lang sa akin na 250 per Per. Wow. So ngayon, babae siya, lalaki. Na siya, ready to breed na, ready to breeding na. Kaya kinuha ko. Ito na ngayon, yung iba, binili ko yung iba kasi nagkuha ako ng mga ibang breeding, ibang collection para ma-breeding ko sa iba-ibang breeding. So ngayon, ito lang muna magawa ko. Ito naman yung mga kulungan ko. Mga kulungan ko. Galing yan sa mga mga crates ng mga prutas, mga saging. Hinihingi ko yan sa mga kapitbahay ko na may mga tinatapon nila na hindi na magagamit nila. Pero sa akin, malaking tulong yan. Kasi mahal ang mga materialis ngayon kung wala kang kaalaman sa paano mo gamitin, paano mo i-run mo yung mga project mo. Kasi ito, kahit ito lang, bibili ka ng kahoy nito. Cost na yan. Malaking cost na yan. Kaya, kung anong nasa paligid mo, gawin mo lang muna na temporary, recycle para magamit mo sa lahat. Naisip ko pala, hindi lang pala lahat ng panahon na lagi tayo nasa abroad. Kailangan din pala natin mag-isip kung ano ang gagawin natin sa buhay. Kaya para tama yung sinabi nila nga sa basura may pira. May pira. May pagkain. May pira, may pagkain. Kung magkalkal ka. Kung hindi ka magkalkal kasi marte ka. Ano mangyari sa buhay mo? Gutom ka. Pagdating ng dulo, mabuang ka. Kasi wala ka na makain. Wala na, kailangan kasi natin ng food supplement, food energy para gumana yung utak natin. Ngayon, puro ka lang nakatambay. Anong mangyayari sa'yo? Praise God. Kaya magandang lesson. Dito, at saka, isa pa number 1, nag-training din ako. Kada uwi ko, galing sa barko, naghanap ako ng mga, anong pwede nating magawa sa buhay. Ngayon, may kaibigan ako na
may scholarship sa TISDA sa Iligan. Nag-conduct sila doon ng mga scholarship na pre kay Xiao nung time na yun, pandemic yun. So ngayon, sabi ng kaibigan ko, una pala nakita ko siya na yung bayaw niya pinaparal sa TISDA. So nagsabi ko sa kanya, pwede ba ako mag-apply niyan? Pero nung time busy ako. Sa sunod na taon bumalik ako, nagkataon na tapos yung bayaw niya, nakikita ko na binigyan sila ng mga kagamitan sa kurso nila sa TISDA. So nakipag-ugnayan ako sa kanya na kung pwede ba ako maka-avail sa training. Sabi niya, walang problema, subukan natin. Kaya naka-avail ako sa training. Nakuha ko yung organic agriculture. At saka yung main ko na kurso doon, yung small ruminants. At saka dairy. Yung pagatas. yung dairy. Kaya nung learning namin, kasama, maganda yun kasi kasama so, na nagamit yung mga, dito. kasama na yung mga concoction. Iwan ko bakit gano'n, kasama na yung mga vegetables. Para na-complicate siya. So, malaking tulong sa akin. Masaya ako na instead na kinukuha ko pang ruminants lang. Tapos bakit napunta po sa agriculture, kaya nadagdag sa akin. Kaya ngayon, pinupurso ko sarili ko na nandito pala ang kalakasan ng tao dahil sa pagkain. Kasi itong pagkain na to, kahit di mo na to bilhin sa palengke, meron ka na, may stock ka na. Para na tong nag-store ka ng food sa paligid mo. Para ka nang may sariling fresh na refrigeration dito sa lugar mo. Kung yung lugar mo fresh hindi masyadong mainit, hindi ka na kailangan ng refrigerator. Kuha ka na lang diretso dyan. Actually, kunin mo, pitasin mo. Hindi ka na bibili. Pupunta ka pa sa palengke, meron ka ng sariwa dito. Yung bibilin mo kung ano na lang doon sa grocery. Pero sa dito sa paligid mo, pagkain, kung malawak lang to, maluwag lang to, hindi ka na magugutom kasi nandiyan na lahat. At saka yung kalaman, kailangan i-update natin kasi yung kalaman natin, doon natin makukuha din sa iba na nagbibigay sa atin ng tulong na siya nakipag-share sa'yo, ikaw din, achiever ka, marunong kang mag-receive sa mga anong gusto mong mangyari sa buhay mo, i-develop mo. Noong una, hindi mo pa makaya yan kasi yung learning mo kulang pa at saka may confusion ka pa. Pero unti-unti, with experience, ma-learn mo na yan. At saka number 1, huwag kang mahiya na mag-attend ka na isang tao na, sir, ganito sir, pwede ba ako mano sir? Kung pwede, kalkalin mo, kamayin mo, pakita mo sa lahat. Kahit anong sabihin nila, marumi yan, sa'yo marumi, talagang sa akin hindi. Talagang magpakumbaba talaga. Kasi, sabi ng Panginoon, na learning ko, Adan, pumunta ka sa mundo, magtrabaho ka sa lupa, underneath the heat of the sun, para ikaw makakain, para ikaw mabuhay. Magtrabaho ka sa lupa, magpatulo ka ng yung pawis, para ikaw mabuhay. Yan ang number 1 talaga binigay ng trabaho sa tao, galing sa Panginoon. Kaso lang, ngayon, sumusunod tayo sa alignment ng buhay ng tao eh. Kailangan mag-aral ka ng doktor, engineer. Pagkatapos mo, wala pa rin. Galing ako sa barko. Lahat ng oras ko, ginugugol ko sa barko. Buhay ko. Minsan, wala na akong aspect doon sa spiritual kasi na-google yung sarili mo sa mga kasama mo doon sa mga bisyo-bisyo. Hindi namang bisyo. Yung pakisama lang. Minsan, hindi mo maiwasan, inom-inom, mga punta sa labas, babae. Tapos pag uwi mo, mga utang ka pa kasi wala ka ng pera. Gusto mo nang bumalik kasi natagal ka ng tambay. Pero sa akin, barko ako. Wala akong tambay dito sa Pilipinas na naubusan ko ng pera. Kasi yung tambay ko, ginugugol ko sa learning ko, training ko. At para ministry. pagdating ng panahon at saka sa ministry, masama ko sa mga pastor, mission, ganyan. Wow. Hanggang ngayon, kahit na wala na ako sa trabaho, binibigyan pa rin ako sa Panginoon ng may suporta pa rin kahit unti-unti, pero hindi naman nawalan. Ngayon, wala akong bahay sa Manila, pero may natuluyan ako, parang ko sariling bahay. Yan ang pabor ng binigay sa akin ng Panginoon. Amen. At saka dito, sa sitwasyon ngayon, kahit na matagal na akong di pa nakauwi sa amin sa Mindanao, tinitiis ko pa rin yan kasi may kunting problema na inasikaso sa sitwasyon ko ngayon dahil sa lumbar back pain ko. Ngayon, isa pa, nawalan ako ng trabaho, tanggal ko sa trabaho dahil na disgrasya ako. Nawalan pa ako ng bahay kasi yung bahay kong tinitirikan nung araw, matagal na ako. 30 years na kami doon, mula noon hanggang ngayon. Nadimulis pa kasi nanalo na
nanalo ng may-ari ng bahay. Wala na akong bahay. Grabe yung Lupa. trials. Wala na akong bahay. Grabe yung trials ko, bro. Naka-stand alone pa man ako ngayon. Binigyan pa ako amen. ng Panginoon. Dahil din sa mga prayer ng mga kasama ko, mga pastors, mga associate pastors, mga kasamahan sa kuan, Mission. sa mission, kasamahan sa church, tutulungan sa amin, sa akin. Kahit na may sakit, yung misis ko, siya pa nag-alaga sa akin. Binigyan pa siya ng sakit dahil sa pag-alaga niya sa akin na nagsakit ko ng lumbar. Siya pa ngayon nauna ngayon nagkasakit pa ng ng high blood. Na high blood pa siya dahil sa akin. Kaya ngayon dahan-dahan akong umahon sa sarili ko na makatayo na hindi na ako magpalaga sa iba kasi kaya ko naman siguro. Yeah. Siya na lang bahala sa akin, si Lord na bahala. Kaya ngayon nakatanggap ako ng kunting sa is yun na lang pagsuporta ko ngayon. At saka yung iba siguro kung wala nang choice, manghiram, mangutang na lang. At saka witness ko ngayon, binigay ng magandang kapalaran sa akin ng Panginoon kahit wala na ako sa barko, wala akong trabaho. Pero may mga skill ako natatago na last sort in my life na pwede kong magamit pagdating ng panahon. Dito, sa mga kapitbahay ko dito sa Tanyan, salamat ako. May ibang mga tao dito na mababait. At saka may isang tindahan dyan na si Ate Jocelyn, ginagamit din sa lugar na yun, bahay na yan. Malaking tulong din niya sa taong bayan dito. Nagpapautang siya ng may market store siya dyan. Nagpapautang siya ng mga pagkain, prutas, vegetable kasi yan ang unlimited niya. pa. Pwede ka utang kahit anong kunin mo. Basta mag-isip ka lang magbayad. Pero sa akin, sa awa ng Diyos, nakabayad naman ako. Doon ako kumukuha sa kanya lahat. Tapos sa tubig. Sa tubig, may mautangan ako tubig. Kasi kakilala ko sa Tagailigan. Nagkakilala kami dito. Sige, walang problema. Kung anong problema mo, punta ka lang dito. Tubig. Sige, utang, kuha. Sa load, wala din problema. Kasi nagnegosyo sila ng load. May Gcash din sila. Lahat Pag na. wala akong pera, pwede ako magpaalala sa kanila. Pwede mo matulungan. Kailangan ko pera. Sige, meron. Walang tubo. Wow. Utang sa load. Utang sa tubig. Utang din sa pera. Pwede. At saka yung mga magpapadala ko ng Gcash. Dala mo muna doon kasi alanganin ko. Pero grabe yung provision na binigay sa akin ng Panginoon. Kaya hindi ako natakot. Kasi wala naman akong trabaho ngayon. Anong ikatakot ko? Nung una, galing ako sa bundok. Pinasakay pa ako ng Panginoon. May ginamit pa siya sa akin na isang tao na hindi ko makalimutan. Nandyan, nakaupo sa karir. Yan ang agency ko. Hindi ko pakahiya yan. Yung tao na yan, ginamit sa akin ng Panginoon. Si Sir Arnold Padpad. Yan ang tumulong sa akin. Nakasakay ko ng barko. At saka si Sir Leo, at saka si Sir Carmelino. At saka yung agency na yan. Kaso lang, namalas ko sa barko. Dahil na sobrang pagod siguro na nagkaroon ako ng problema. Na-disgrasya ako. Kaya, tinis ko pa rin to. Makaahon pa rin ako. Silang tumulong sa akin na nakalabas ko ng barko. Dahil na rin siguro, pinadala ko ng Diyos doon. Yan ang humarap sa akin. Wala akong problema nung nag-apply ako. Binigay nila din sa akin yung best. Pero siguro, trials to ng Panginoon sa akin. Accept pa rin ako. Hindi ako naman mayabang kung sino ako. Basta, yung sa makasama ko dyan, nagsisima nung araw, nakasama ko kayo, pasensya na kayo kung napakitaan ko kayo ng ugali na stricto talaga ako sa inyo. Ngayon, hindi naman ako naghamon sa inyo. Sharing ko lang to sa inyo. Hindi ko man to na-share sa inyo nung araw na maayos sa barko. Kasi hindi naman lahat na makadyo sa barko eh. Yung sa akin nung araw, sa akin yun. Pero yung hindi sa akin, bahala na kayo doon. Kasi sabi ng Panginoon, yung sa akin, sa akin. Yung hindi sa akin, hindi ko kayo kilala. Alis kayo. Yun na sa akin. Yun ang masasabi ko. Salamat naman. Ngayon, gusto ko sanang mag-vlog. Pero di ko pa alam. Pero pinadalhan pala ako ng Panginoon na isang pastor. Pastor Lods. Haudjan. God's Mission TV. Yung niya, vlog niya, sana subscribe din kayo sa kanya. Si Pastor Edison Haudjan, God's Mission TV. Siya yung pastor, may church siya. Na bless ako ngayon kasi yung mga hingi ko sa Panginoon, gusto ko yan, kaso lang busy ako, di ko pa alam. Siya ngayon ang binadala ng Panginoon sa akin na kahit hindi ako nagbablog, siya na nag-vlog sa akin. At least lahat ngayon na na save. Yun ang sa buhay ko ngayon. May share sa lahat. So I hope na this coming next month, mga November or December, makauwi na ako. Kung hindi pa,
subukan ko na baka sa sunod na ako na taon makauwi. So ini short message sa mga seaman, Brother Moses, sa mga seamans na papauwi na. Sa mga ibang seaman na Kagaya papauwi sa iyo. na, katulad sa akin, ako, official na ako, pero hindi ako pinalad ng Panginoon na makaakto talaga. Baka may iba pa siyang portion na mas mataas pa ibigay sa akin. Although mahinayang tayo kasi ginugugol ko yung sarili ko na makamit ko yun. Kasi may purpose tayo sa buhay. Gusto ko sana na kung na-official na sana ako, yung mga kunting budget man lang na ibigay natin na 10% para sa Panginoon. Pero hindi man pinalad. Sabi sa ng Panginoon, hayaan mo na. Total, nakikita ko yung puso mo. Magbigay ka man sa akin, kahit kunti, pero okay na. Pero ito, emotionally, may hot feelings tayo, pero it's okay. Ano na lang yan, sa experience ko na lang yan, pero kung tutusin, na-learn ko na hindi siguro talaga ako para doon. Saka may purpose ang Panginoon sa akin, kung saan niya pilagay. Hallelujah. So, sa mga seaman naman na bago pa o luma na, kasi dalawang klase. May ibang seaman dyan na sumasakay, literally, hindi naman lahat, pero may na-encounter ako, matanda na sila sa barko, pinipilit pa rin nila yung buhay na sa barko. Kasi, yun lang talaga alam nila, sa barko lang. Wala na silang ibang choice sa lupa kung paano sila mamuhay na ma-enhance sila yung pamilya nila na happiness. May happiness pa, ginugol nila yung time nila na kahit short time na lang na para sa Diyos. Correct. Pinupull blast nila yung sarili nila doon sa trabaho, sa pera, na magkaroon sila ng ganito, makamit nila lahat, yung mga material things. Pero sabi ng Panginoon, Pastor, kalimutan kong verse na yun, sabi niya, anhin mo man lahat ng bagay sa mundo. Pero yung kaluluwa mo, Matthew 16:24. Yun ang number one na iniisip ko sarili ko. At saka, pagdating mo ng may posisyon ka na, magbago ng isipan mo, magbago ng estado sa buhay mo. Parang mag-ara ka na, mahambog ka na. Parang hindi mo na makita yung sarili mo noon na gaano ka kababa. Tapos tumaas ka. Yung level mo noon na nakikita mo yung sa kanya, galing sa'yo noon, hindi mo na yan napansin. Parang tinitingnan mo na yung ma-idolize mo na yung sarili mo. Ma-idolize mo na yung sarili mo. Nakikita mo na yung sarili mo noon na pwede mo na rin siya apakan kasi nung araw sabihin mo, galing ako dyan, naghirap ako dyan, kailangan mong sumikap, kailangan ka hindi ka laging tama yan, pero mag-iba na talaga yung ugali mo pag nasa posisyon ka na kasi gampanan mo yung posisyon mo eh. Hindi din pwede na patay-patay ka dyan kasi kung may problema dyan, ikaw masisi. Kaya dating sa larangan na ganyan, parang na-trace ko, iba talaga ang larangan sa mundo na pakikibaka. Hindi katulad na may Diyos ka, kahit na anong aspect sa problema sa buhay, may control ka. At saka may guidance ka sa Ginoo kung paano ka makibaka ng tao. Tama. Paano ka sa kasama. Doon may nakasama ko doon na sa barko, meron din mga ibang piraso, pero konti lang. Pero salamat sa Panginoon na lahat ng mga nakasama ko sa barko, instead na ako magbigay sa kanila ng word of God, sabihan man nila ako, hindi na tayong usap na ganyan na bagay. Wala silang gana. Mag-inom na lang tayo, Mrs. O ganyan. Pero ako, hindi ako sarili ko na parang binubos ko sarili ko na kakaiba ko sa kanila. Nakisama din ako sa kanila kahit anong ugali nila, sinasamahan ko sila para lang sa lahat na masaya yung buong kontrata ko sa barko na hindi kami stress, hindi kami worry, walang away. Sa grupo ko walang away na sa pagsakay ko dito sa sa cargo, sa container ship sa CMA. Laking pasalamat ko rin sa CMA na kahit lang, nabigyan ako ng CMA ng magandang din na larangan sa buhay ko na continuous ko yung mga 15 years. Okay. Nag-umpisa ako ng 2012 hanggang 2022. Ganyan ang mga taon. Nagampanan ko yan. Okay naman yung sahuran dyan, okay naman yung agency, okay naman yung walang problema sa trabaho. Kaso lang, yun lang talaga na dumating sa buhay ko na hindi lahat ng panahon na nasa maganda kang katangian sa estado sa buhay. Dadanas ka talaga ng ibang level, dimension ng buhay.
Kaya ngayon, kahit nandito tayo, Amen. Enjoy pa rin. enjoy pa rin kasi ang Diyos Biyaya sa ng atin. Lord. Praise God. Na-realize ko rin na parang binibigyan siguro ako ng panahon ng Panginoon na ma-preserve ako yung Para sa katawan Kanya. ko o para sa Kanya. Yeah. Yung na-realize ko Amen. na hindi lahat ng panahon dyan ka kasi baka may ibigay siya sa akin na ibang assignment na para na sa Kanya. Kasi sabi ko noon, Lord, bigyan mo lang ako ng panahon, Lord, na makasakay ng barko. Pagdating ng 40 ko, nasa goal ko na talaga yon. At the age of 40, hindi na ako sasakay. Doon na talaga kasi yun ang limit ko. Tapos matapos yung anak ko sa pag-aaral, sana siya nang papalit sa akin. Pero hindi ako pinalad. Yung anak ko na-failure man sa pag-aaral ng nautical kasi nag-asawa siya. Normal naman sa buhay sa mundo. So wala akong magawa. So hindi pala lahat ng plano mo sa buhay kung dito sa mundo makamit mo lahat. Kailangan talaga makibagay ka muna sa mundo kung anong larangan. Siya lang talaga nakakaalam kung anong buhay natin. Ako mataas na yung expectation ko na anak ko makatapos. Siya nang papalit sa akin. May maganda na siyang buhay kasi may bigay ko na rin sa kanya. Pwede ko na siyang mapasok sa agency kung ganon. Matulungan siya. Kung baga. Pero hindi pala natin hawak ang buhay ng tao na sabihin mo, paralin kita, maging ganito ka, magandang buhay mo, para yung pamilya mo sa sunod generation mo, maganda. Hindi pala. Hindi mo pala hawak ang buhay ng tao. Kaya nabasa ko lately na sabi ng word niya na ako lang nakakaalam sa buhay niya kung paano ko siya i-prosper. Kung anong para sa kanya. Doon ko nalaman na kahit pala kung anong mga pagsisikap mo sa anak mo, kahit nandoon pa nag-aral yan sa mga magandang school. Kasi gusto mo dito, magandang school. Kasi kuwan siya, magandang training. Pero hindi mo pala alam kung anong kainatnan yan sa huling araw. Kasi ang panahon, hindi mo masabi, hindi mo alam kung anong nasa unahan. Ang Diyos na nakakaalam kung anong para sa anak mo. Hindi pala ikaw magdikta sa sarili niya. Ito, kunin mo, maging ganito ka, maging ganyan ka. Hindi pala. Pero nangaral naman tayo. Dapat natin pangaralan. Pero yung mga sinasabi mo, expectation mo, maging ganito ka, magandang buhay mo, makatulong ka sa akin. Hindi pala yan. Si Lord na palang bahala sa mga buhay ng anak mo. Kahit ako ngayon, sa mga nanay dyan na wala ipaaral sa anak, huwag kayong mag-alala kasi sabi ng panahon sana sa Biblia, si Lord lang nakakaalam kung paano iahon yung mga anak nyo. Iasa mo na lang sa Kanya kung anong ibibigay niya para sa iyo. Kasi worry tayo ngayon sa pag-aaral kasi kailangan anak ko mag-aaral sa ganitong eskwelahan. Magandang eskwelahan. Pero anong mangyayari? Failure pa rin. At saka na-learn ko. Sabi ng mga ninuno ko nung araw, mag-aral ka kasi ito lang ang tanging bukod na kayamanan. Iiwan ko sa inyo. Kasi ang pag-aaral, edukasyon. Parang na-feel ko, parang may kakaiba man. Sabi nila, parang may kulang man. Sabi nila, mag-aral ka para pag makatapos ka, maganda yung buhay mo. Parang may kulang man, parang may mali. Kasi nung nag-aral ako, sinubukan ko na, magkatapos ako, nagkatrabaho ako. Parang lugmok ka man sa sa larangan ng mundo. Parang stress ka. Hindi ka na makapahinga. Hindi ka na nga makadasal kasi ano ka na, yung focus mo nandoon na sa trabaho mo. At saka na-learn ko parang slave ka. Naging slave ka sa buhay mo. Wala ka ng time sa pamilya mo. Yung anak mo, wala na. Watak-watak na. Yung anak mo, yung ugali, iba na. Parang doon ko na-realize na iba ng larangan ng mundo ngayon. Hindi na tulad sa na-learn ko nung araw na ako'y nabubuhay. Ako'y naglalakbay. Iba na ngayon. Kaya, nasabi ko, kung meron ka lang sanang konti na contentment, tapos guidance ng Panginoon, simple lang ang buhay. Makahinga ka lang ng libre, walang bayad. Wala kang stress. Ito din binigay sa akin ng Panginoon. Kung may problema ko, Lord, wala nang pagkain, Lord. Siya na bahala. Maya, magbibigay yung mga kapitbahay ko. Moises, andito na pagkain ng mga alaga natin, asol. Kung may konting pera, 3 kilos nito, makabili na ako. Kung wala pa pagkain, may survival sila dyan na mga gulay-gulay. Pagkain ko sa kanila. Survive sila. Pag may pera na kung dumating, na ayuda, makabili ko ng pagkain, kakain naman sila. Continuous ang run, hindi yung mawalan ka. At saka dito ko nakakuha ng learning nga,
Dito, mainit yung lugar ko ng araw, sobrang init, walang hangin, walang hangin-hangin. Nung nalagyan ko siya ng ganito, nagkaroon ako ng fresh air dito. Yeah. Hindi na mainit yung lugar ko. Asa kanya, inuulan pa. Papasok na kami ni Pastor Dudes. So salamat Brad Moses sa iyong magandang testimony patungkol sa iyong trabaho, dating work at saka ngayon talagang magandang lesson sa mga taong nanonood. So salamat mga kaibigan sa iyong panonood sa buhay ng isang dating seaman ngayon ay nagiging isang napakasipag na farmer at maraming mga invento patungkol sa halaman at sa mga fertilizer. God bless sa lahat. Bye-bye. Thank you. Bye. See you soon.